Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. How's your week so far? Para kay nanay na handang-handa ng mamalengke para makakuha ng sariwang karne at gulay at kay tatay naman na naghahanda na rin ng pamasadang sasakyan, magkape ka muna at sabay-sabay nating alamin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay rin kang papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Wednesday morning, November 23, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Every time na nagsisimula ang panibagong araw, isa ka ba sa mga naglulook forward sa magandang view ng sunrise? Para sa mga early birds, narito ang ating sunrise for today. Yan po ay 6:01 ng umaga. Habang ang sunset naman natin mamaya, get your cameras ready para sa inyong subject na sunset na mangyayari 5:24 ng hapon. At sa puntong ito naman, para malaman na natin ang update dito sa binabantayan po nating sama ng panahon, makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Obet Badrina. Good morning, Mr. Obet. Unahin ko na nga itong nabanggit ko na sama ng panahon o isang low pressure area. Ito po ba'y nakapasok na dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posible po ba na ito'y lumakas pa sa pagiging bagyo? Magandang umaga, Amor, din sa lahat ng mga tagapanood natin. Tama ka, nakapasok na nga ang itong binabantayan natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon, bandang alas 5 ng hapon. At ngayon, huli nating namata nitong low pressure area sa layong 730 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao. At dahil nga nasa karagatan pa ito, Amor, inaasahan natin na posible pa rin itong lumakas habang ito ay bumabaybay pa, kumikilos pa kanluran at pwede nitong maapektuhan itong bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. So ayan po, nalaman na natin ang update tungkol dito sa binabantayan nga nating low pressure area. Ulitin ko lamang, nasa loob na ito, nakapasok na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para malaman natin ang pagbabago dito sa mga susunod na oras. At ito naman, Mr. Obet, since hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, if ever na magtataas kayo ng tropical cyclone warning signal, ano-anong mga lugar ba yung posibleng mabigyan nito at ano yung mga dapat nilang asahan? Tama, Amor, no? Nakikita natin yung posibilidad na sa susunod na 24 na oras ay tuluyan nga lumakas itong binabantayan natin na low pressure area at maging isang ganap na bagyo. Lalo na nga sa nakita natin, ito ay nasa karagatan pa at ang kondisyon ng karagatan ay posibleng maging enough or sapat para ito ay lumakas. At kung magkakaroon man ng tropical cyclone warning signal, nakikita natin dahil nga sa ating senaryo na ang maapektuhan ay ang bahagi nitong silangang bahagi ng Mindanao, gayon din itong Hilagang Mindanao at ilang bahagi ng Kabisayan dahil nga kikilos ito pa kanluran. At anong asahan natin? Kapag nagtaas yung signal number, ay posible yung mga hangin na mula nasa 30 to 60 kilometers per hour in the next 36 hours. At sa nakikita natin, bagamat nga itong low pressure area na ito ay inaasahan na magiging sobrang lakas o magiging up to the typhoon category, ay nakikita natin ngayon pa lang ay magkakaroon na ng mga pag-ulan. Kaya nga sa bahagi ng Kabisayaan at Mindanao sa mga susunod na araw ay nakikita natin ang patuloy na magiging maulan yung bahaging ito ng ating bansa. So yan, para sa mga residente na nabanggit na lugar, magdoble ingat at syempre iba yung paghahanda ang dapat nating gawin. And Mr. Obet, ano naman pong nilalaman ng inyong nilabas sa forecast? Ano po ba yung inaasahan nating weather condition para sa araw na ito? Para sa araw na ito, nakikita natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkidlat, pagkulog. Ito na yung mararanasan sa bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at Bicol Region. Sapagkat nakikita nga natin na yung trough or yung extension ng low pressure area, ito yung mga kaulapan na nakikita natin dito, ay nakakaapekto na sa bahagi ng Mindanao. At habang kumikilos pa nga papalapit itong low pressure area, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na mararanasan sa mga bahaging na nabanggit ko kanina.
Ang Kamaynilaan naman at iba pang bahagi ng ating bansa ay makakararanas pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, kagaya ng naranasan natin kahapon dito sa Kamaynilaan. Nagkaroon tayo ng mga pulo-pulong pag-ulan bandang alas 8 ng gabi. So posible pa rin nating maranasan yon sa mga susunod na araw. At Mr. Obet, ito naman panghuling katanungan na lamang. Napansin ko kasi malapit na tayo sa December pero nararanasan pa rin natin ito nga mainit na panahon, lalong-lalo na yan dito sa Metro Manila. So ano bang dahilan? Bakit hanggang ngayon ay bahagya pa rin mahina yung epekto nitong hanging amihan dito sa ating bansa? At kailan ba natin mararamdaman itong bahagyang paglamig ng simoy ng hangin? Ang hanging amihan kasi ay nakadepende ito dito sa high pressure area sa bahagi ng continental Asia. So kapag kumikilos yung high pressure area, pwedeng magkaroon tayong tinatawag na monsoon break kagaya ng naranasan natin noong mga nakaraang araw. Idagdag pa rito ay umiral yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. So medyo mainit yon at dahil doon naging medyo maalinsangan yung ating mga araw nitong mga nakaraang linggo. Ngayon, so nakikita natin, base sa ating latest na data, ay posible na ngang lumakas ulit itong hanging amihan, lalo na nga at ang karagatan dito sa may dulong bahagi ng Hilagang Luzon ay unti-unting lumalakas na yung hangin. Kaya nga, kahit wala tayong gale warning, ay pinapayuhan na rin natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga mangingisda dito sa may extreme northern Luzon, na medyo mag-ingat, lalo na't inaasahan natin na sa mga susunod na araw, ay unti-unting lalakas na ulit yung hanging amihan. Dagdag pa rito, Amor, nakita rin natin yung unti-unting pagbaba na rin ng temperatura. Halimbawa dito sa Baguio, kahapon, nasa 14 degrees Celsius na yung temperature. So, unti-unting lumalamig na ulit yung temperatura. So, sa mga kababayan natin na nakamiss ng hanging amihan, ito na, particular na sa Hilagang Luzon at ilang bahagi pa ng Luzon, ngayong linggo, posibleng maramdaman ulit natin itong hanging amihan. So ayan, naku, unti-unti na pala natin ulit mararamdaman itong presensya nitong hanging amihan. Kaya patuloy kayong tumutok para malaman natin yung mga pagbabago dito sa weather systems na makakaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Maraming salamat po Mr. Obet Badrina sa managing impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.